Ngayon, no, uulitin ko ang pagkasabi ko, no, mag-ingat kayo sa mga relihiyon ngayon, no, na may tumatayo na mga relihiyon dito na nagbabawal na kumain ng mga pagkaing iyon, at kailangan daw natin sundin ang Sabbath day. Tapos may nagsasabi pa doon na kung magbabasa ka lang ng Biblia, maintindihan mo at magiging sabadista ka na, no? So mag-ingat kayo sa mga ganyong mga uri. Kasi even si Kristo, nilalabag din niya ang araw ng pamamahinga. Sa mga panahon noon, maraming mga tao no na pinapagaling ni Kristo sa araw ng pamamahinga. Kaya nga galit sa kanya yung mga Parisiyo, no? May mga bulag na pinapagaling niya sa araw ng pamahinga. Galit sa kanila yung Parisiyo, yung mga paralitiko, may mga paralyzed, no, na pinagaling din niya sa araw ng pahinga. Sabi niya, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka sa araw ng pahinga. Yung babae na ginapos daw ni Satanas, no, na ilang taon, araw din ng pahinga. Sabi ng mga Parisiyo, may 6 na araw na dapat gawin. Dapat ang araw na ito, na Sabbath day or araw ng pahinga, dapat ay walang papagalingin. Di ba sabi ni Kristo, kung halimbawa ang inyong hayop mahuhulog o nahuhulog sa bangin sa araw ng papahinga, sa pamahinga, hindi nyo ba kukunin ito? Or halimbawa na lang ang anak ninyo nahulog sa bangin sa araw ng pamahinga, hindi nyo ba kukunin ito? So siyempre kukunin mo talaga yan, di ba? So yan ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba? Kaya galit sa kanya kasi sa araw ng pamahinga nagpagaling ang Panginoon si Kristo. Yun din yung mga apostolis na inuutusan niya, no, na kumuha doon ng mga trigo, or mga apostolis na kumuha din ng mga trigo sa araw din ng mga pamahinga. Kaya galit sa kanila yung mga Parisiyo kasi nilalabag niya ang araw ng pamahinga. Kung itong relihiyon na ito na nagsasabi na kung hindi ka susunod sa Sabbath day, hindi ka maliligtas at maimpyerno ka. So nangangahulugan pala, lahat ng mga taong sumusunod kay Kristo, nananampalataya kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo, lahat pala nun, bumabagsak sa impyerno. Bumabagsak sa impyerno, lahat pala yun. At walang kahit isa doon na naliligtas. Kasi paano sila maliligtas? Kung si Kristo, nilabag niya yung kautusan ng araw ng pamamahinga, yung mga tao din sumunod kay Kristo. Ibig sabihin, lahat ng sumasampalataya kay Kristo ay bumabagsak sa impyerno, at itong New Testament patungkol kay Kristo, wala pala itong kabuluhan. So ngayon, sino ang papaniniwalaan natin ngayon? Ang relihiyon nyo na nagtuturo sa Old Testament, o ito yung paniniwalaan natin, ang mga mensahe o sulat ni Kristo? Noong unang panahon, dito sa buhat, sa Acts, galit din ang mga Parisiyo kay sino ba yun, kay Apostol Pablo, di ba? Pinag-uusig siya dahil nga daw sa nilabag niya yung mga mga kasulatan ni Moises, yung mga utos ni Moises, di ba? Ganon. Kasi nga sabi ni Panginoon ni Apostol Pablo na ang tao hindi nagiging matuwid sa pagsunod sa mga kautusan, kundi nagiging matuwid ang isang tao sa pananampalataya niya kay Kristo. At hindi lang yan, ha. Marami din silang sinasabi no na bawal na kainin ang mga pagkain ito, di ba? Dito sa mga pagkain naman, di ba? Galit din si Kristo, di ba? Sinabi ng ating Panginoon si Kristo, hayaan mo sila kasi sila ay mga giya, mga guide or giya na mga bulag. Kung ang bulag aakay sa iba pang bulag, silang lahat ay mahuhulog sa kanal, di ba? Ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo patungkol sa mga pagkain, nagalit din yung mga tao kasi nga hindi daw naghuhugas ng kamay ang mga alagad niya, di ba, mga tao niya na sumusunod sa kanya bago kumain. So ang sabi dito sa Marcos 7 verse 18, sinabi dito, pati ba naman kayo ay hindi pa rin makakaunawa or makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? No, klaro. Sapagkat hindi naman yon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idudumi. So nangangahulugan, ang mga pagkain pala ay hindi nakakarumi sa tao dahil hindi naman yun pumapasok sa kanyang puso.
kundi papasok yun sa kanyang tiyan. Dagdag dito, no, sinabi dito, sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. So, klaro po yan. Pero nagbabawal pa rin sila na kainin ito. Kasi nga ito yung utos ng Panginoon. So ngayon, kung ang utos ng Panginoon na bawal kainin yun, tapos sabi ng ating Panginoon Kristo, sabi dito sa kasulatan, sa ganitong paraan na ipinahayag ni Jesus, o si Jesus mismo nagpahayag na lahat ng uri ng pagkain ay maaaring kainin. So nangangahulugan pala, even si Kristo hindi sumusunod sa kautosan ng Panginoon. So sa daling salita, lahat pala na sumasampalataya kay Kristo ay bumabagsak sa impyerno. Ngayon, sino ang paniniwalaan natin ngayon at susundin? Kayo ba? O ang sinasabi dito sa Biblia? Kaya nga sinasabi ko, mas better talaga no, na magbasa at intindihin nyo ang Bible. Kasi si Kristo mismo ang nagsasabi patungkol dito sa mga taong SDA, ng mga Sabadista. Patungkol, si Kristo mismo nagsabi, bakit nyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, kung hindi nyo rin naman sinusunod ang aking mga sinasabi o ang aking mga utos ko sa inyo? O sila, tumatawag sila kay Kristo ng Panginoon, Panginoon, pero hindi nila pinapaniwalaan o sinusunod ang mga utos ng ating Panginoong Kristo. Dagdag pa dito, sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo chapter 4 verse 1 hanggang sa 5. Dito sa chapter 4 verse 1 tayo. Sinabi dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga panlilinlang sa Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo o katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinapalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Pinapalaganap daw ng mga taong manhid or pinapalaganap ng mga taong sinungaling, no? Sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-asawa. Ito ay sa mga tungkol sa pari. Pinagbabawal nila ang pag-asawa, pinagbabawal at ang ilang uri ng pagkain. O klaro, ilang uri ng pagkain. Pinagbabawal din nilang kainin ang ilang uri ng pagkain. At sinabi dito, dagdag pa, mga pagkaing nilikha ng Diyos, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat at ng mga pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So klaro na lahat ng uri ng mga pagkain ay nakakain. Maliban doon sa dugo kasi nakasulat din doon sa sulat sa buhat. Nung nagpadala ng sulat yung mga apostolis, no, na bawal din kainin ang mga dugo, pati yung mga hayop na namatay or sinasakal. Pero patungkol sa mga uri ng pagkain is makakain. Ito ang sinabi ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, sino ang susundin natin? Kayo ang mga relihiyon nyo na nagtuturo ng opposite sa katotohanan sa Biblia or itong Biblia mismo na nagsasabi dito, ang salita mismo ng ating Panginoon Kristo? Ngayon, sino ang susundin natin? Sino ang sinungaling? Kayo o ang dito sa Biblia? Dagdag pa dito, sinabi rin dito sa mga gawa, sa mga nung si Pedro dito sa Gawa 10 verse 12, naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop o lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig ko ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Klaro ha, inutusan siya ng Panginoon. Ang sabi ni Pedro, hindi ko po maggagawa yan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumakain ng anumang uri, anumang marumi o di karapat-dapat na kainin. O sabi niya, ang sabi ng Panginoon, huwag mong ituring na marumi ang nililinis na ng Panginoon. So klaro, nililinis na ng Panginoon ang itong mga pagkain na ito. Pero para sa inyo,
hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, paano kayo matatawag na mga Kristohanon? Tumatawag kayo kay Kristo pero hindi nyo sinusunod ang kanyang salita. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba, bakit nyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi nyo rin naman susundin ang mga pinag-uutos ko sa inyo? Klaro yan dito sa sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo chapter 4 verse 5, sapagkat ang mga ito ay nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So gumising kayo. Yang religion na yan, leading to hell. Marami silang sinasabi, pero patungkol dito, marami silang nilabag sa mga kautusan at sinasabi dito sa New Testament. Sinabi pa lang ni Apostol Pablo dito na ang tao hindi nagiging matuwid sa pamamagitan sa pagsunod sa mga kautusan, kundi nagiging matuwid ang isang tao sa pananampalataya niya kay Jesucristo na ating Panginoon. Dahil si Kristo at sa pamamagitan niya, tayo nagkaroon ng daan patungo sa Ama. Jesus Christ is the only way to the Father. So mali yung itinuturo niyo ng inyong simbahan. So hanggang dito na lang, na maraming salamat. Amen.